Urigit sa lahat, ang pagpuri, pagluluwalhati, at pagdadakila ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa Panginoon, sa hindi malilimutang turo at aral ng ating magulang sa Panginoon, Honorable Evangelist Wildis Rad Almeda, Dine Time Prophet of Loving God, at ang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, to the whole Almeda family, sa lahat po ng mga preachers, workers, at sa inyo po mga minamahal kong mga kapatiran, bagoon at datihan, at kung mayroong bisita, kung meron man, at sa ating live webcast viewer, at inuulit ko higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sasariwain ko, mga minamahal ko. Hallelujah. Pinapasalamat ang ating mahal na Panginoon, simulan sa Paul, mga minamahal ko, since birth. Nasa sinapupunan pa lang ako ng aking mahal na ina. Kinagisnan ko naman na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Way back July 7, 1984, nasave ang aking mahal na ama sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron siyang sakit na cancer sa baga, mga minamahal. 2 months na lang ang taning ng kanyang buhay sa lang center of the Philippines. Yung aking mahal na ama dyan nagtatrabaho sa ng Motolite. Nadako ng Novaliches, mga minamahal ko. Noong time na yon, yung aking beloved papa na sa malaking reliyon, yung kanyang mga kapatid, na kanilang kinagisnan, na tunay, mga minamahal daw, ang buhay daw ay weather-weather lang. Subalit nung aking mahal na ama na nakakasakay sa jeep, na hayuhan siya ng mga manggagawa na sabi may Diyos na nagpapagaling. Tunay, mga minamahal, yung aking beloved papa, nang dumalo sa dako ng Sabarte, nung time na yon, mga minamahal ko, nung naginip yung aking mahal na ama, nung nakilala niya ang gawain dito sa Jesus Miracle Crusade, na hinahabol siya ng masasamang tao, nakita niya, mga minamahal, wala na siyang patutunguhan, nandun na siya sa ibabaw ng pulse, at nakita niya, mga minamahal, doon sa ibabaw ng pulse na wala na siyang pupuntahan. Ang sabi sa kanya ng tinig, tumulong ka dyan, yan ang iyong kaligtasan. Kaya nung time na dumunta siya sa Barte, mga minamahal ko, nung nakita niya yung ating fountain of life, sabi niya sa ating beloved Mama Dear, yan po, mga nakita ko. Tumalon daw ako dyan sa tuktok na yan, paibaba sa pulse, yan daw ang aking kaligtasan. Yung aking mahal na ama, yung kanyang karamdaman, 3 days fasting, absolute, at siya yung nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, yung sakit ng aking mahal na ama, na tumas sila ang taning ng kanyang buhay. Dito pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Since birth, mami na mahal, yung aking mahal na ina, 1985, pinagbubuntis ako. Dahil inuusig ng aking mahal na ina, ang aking mahal na ama. Sa tuwing uuwi siya, sa banal na gawain daw ako ng overnight, yung kanyang higaan nandun na sa labas. Yung kanyang unan, mami na mahal ko, nung pinagdadalang tao ko ng aking beloved mama, nung pagkasilang ko pa lang, meron na akong sakit sa atay, naninilaw ako. Nung time na yon, mami na mahal ko, tunay ang Diyos, buhay sa banal na gawain ito. Yung aking mahal na ina na naginip, 14 na bituin, nag-iisang batang lalaki, mami na mahal ko, yung bumagsak. Ang sabi sa kanya ng tinig, yan lang ang magiging nag-iisang anak mo na batang lalaki. Pag hindi ka naglingkod sa akin, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, babawiin ko ang buhay ng iyong kaisa-isang anak. Tunay aking mahal na ina, isang PBMA, mga minamahal ko. Tunay noong time na yon, nung nagkaroon ako ng karamdaman, dying na ako, mga minamahal. Dinala ko, mga minamahal ko, sa dako ng pastoral. Tunay, mga minamahal, instant healing. Nung ako yung mga minamahal niliyan sa ating beloved Honorable Evangelist Wildis Estrada Almeda. Tunay, mga minamahal ko, ako'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Doon nagpabautismo yung aking mahal na ina. Tunay, mga minamahal ko, sana hindi na ako lumaki. Dahil sa nag-iisang anak lang yung abang lingkod, mga minamahal ko, tunay na nangyari. Ang dami kong naging mga kapatid. Tunay, hindi nabuhay, 8 months lang, 6 months pagkalabas, patay na, 1 oras lang nabuhay, mga minamahal ko. Sa 14, ako lang ang nabuhay. Kaya yung aking mga magulang nag-adapt ng isang batang babae, way back year 2000. Tunay, mga minamahal, yung abang lingkod, dahil spoiled ako. Hindi ako marunong maglaba, hindi ako marunong magluto. Yung time na yun, inuwi nila sa bahay namin yung batang babae na inadapt nila noong year 2000. Tunay, mga minamahal, ako yung lumayas sa amin, mga minamahal. Dahil bakit? Dahil yung baon ko dati, mga minamahal ko, na 100 piso, naging 10 piso na lang. Lahat ng atensyon nila, nandoon na sa bata. Mga minamahal ko, pinagtangkaan kong patayin. Naumpisa na ako nagipagbarkada, nalihis ng landas ang inyong abang lingkod. Mga minamahal ko, yung aking kapatid, inalaglag ko sa 2nd floor, mga minamahal ko. Inalaglag ko doon sa kanal na may kabilya, mga minamahal ko. Ngunit tunay ang Diyos buhay sa banal na gawain ito. Jesus Miracle Crusade. Nung ako lumayas, ako sa dako ng circle, namamalimos ako sa mga tao, namumulot ako ng pagkain sa basurahan. Sabi ko, mabuti pa sa bahay. Uwi na lang ako, tanggapin pa kaya ko lang aking mga magulang.
Yung kapatid ko na hindi naman gaano-ano, inaruga kanila ako pa kaya na tunay na anak. Nung pagbalik ko sa amin, mga minamahal, third year high school ako noon. 7 years ako sa elementary, 5 years ako sa high school, wala pang K-12 dahil sa katigasan ng ulo ko, mga minamahal ko. Umuwi ako sa aming bahay, nagpakumbaba ako na kunyari, mga minamahal ko, natanggap ko na yung kapatid ko na inadapt, mga minamahal, pero patuloy ko pa rin na pinagtangkaan na patayin dahil bakit, mga minamahal, naging ABS-CBN ng bisyo ng inyong abang lingkod. Alak, babae, shabu, cigarette, pati bakla, patuloy na ako, mga minamahal, pag wala ko pang droga, hindi naman pagbababa sa akin sarili at nagnanakaw na ako sa aking mga magulang sa tuwing ganitong banal na gawain, mga minamahal ko, hindi ako dumadalo kapag naiiwan ako sa aming bahay o lalo na pag overnight, ubos yung aming kagamitan. Mga minamahal, binibenta ko, mga minamahal, para meron pandroga, mga minamahal ko. Tunay, mga minamahal ko, naging ganun ang aking buhay. Paulit-ulit, walang pagbabago, pabago-bago at babaguhin. Ngunit tunay ang Diyos, buhay sa banal na gawain na ito. Here way back 2016, mga minamahal ko, yung aking mahal na kapatid, lumaki na lang. Naging ganun na patuloy ang aking buhay sa bisyo, mga minamahal ko. Dumadalo, ganun pa rin. Mga minamahal ko, hindi ako nagbabago, mga minamahal ko. Ngunit sabi sa akin na aking mahal na ama, hindi siya nawalan ng pag-asa. Lagi niya ako pinapanalangin at iniluluhod sa unang dalangin natin magulang sa Panginoon. Nagkaroon ako ng karamdaman. Way back 2016, alternate sila nag-fasting 10 days para bumalik ako sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sumuka ako ng dugo, inasa ko sa medisina. Mga minamahal, dahil para sa akin, hindi pinagbabawal ang pag-inom ng gamot. Mga minamahal ko, dahil kailangan natin ng doktor para malaman natin yung ating mga karamdaman. Meron palang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal ko. Nag-file na lang ako ng sickness and disability. Partial disability. Noong time na yun, may SSS ako, mga minamahal ko, nag-file ako ng partial disability. And sabi sa akin, sa SSS, sa main branch ng SSS sa Diliman, mga minamahal ko, imposible daw maaprubahan dahil may libreng gamot sa DOTS, mga minamahal ko, sa barangay. Dahil noong time na yun, gusto kong makapag-asawa. Imbis kagalingan yung aking hiniling, makapag-asawa pa para maranasan ko man lang na may magmahal sa akin sa edad na 32 years old. Mga minamahal ko, nakapila ako, mga minamahal ko, sa Amoranto, sa mga nagpapalian sa ating Honorable Pastor Will Distrada Almeda. Napakahaba ng pila. Halos 5 dipa, mga minamahal ko. Doon ako sa pinakadulo. Hawak-hawak ko pa yung Arabo, mga minamahal ko, na nakapila din. Mga minamahal ko, sabi ko, darating pa kaya dito yung himala, mga minamahal ko. Subalit nung nagkakas-out na, mga minamahal ko, ng mga kailingan, humingi ako sa mahal na Panginoon na walang imposible sa Diyos, na kapag naaprubahan yung SS ko, mga minamahal ko, yung partial disability ko, iiwanan ko yung pag-inom ng gamot, paglilingkuran ko siya, mga minamahal ko. Nasa dulo ko, mga minamahal ko, tumulo aking luha, naramdaman ko ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay ang Diyos! Buhay sa banal na gawain ito. Dahil mga minamahal, kinalunisan. Nagtaka ako pagising ko, ang sarap ng aking tulog. Mga minamahal ko, nung time na yun, mga minamahal ko, hindi ko alam. Pinagaling na pala ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung kagalingan, mga minamahal ko, hindi ko hiniling. Yung iniling ko lang, mga minamahal ko, yung maaprubahan yung partial disability ko. Tumawag yung SSS sa akin na sikasuhin mo na yung ATM mo, yung land bank mo, kumuha ka na sa land bank dahil naaprubahan na yung partial disability mo. 1.5 years kang pensyonado, mga minamahal ko. 3,000 ang buwan-buwan ko, mga minamahal ko. Kaya nung time na yon, mga minamahal ko, pinaglingkuran ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung lahat ng gamot na binibigay sa akin sa center, itinapon ko sa basurahan, mga minamahal ko. Tunay ang Diyos! Buhay sa banal na gawain ito! Hallelujah! Lubos ko pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yan. Hindi ko kaya magbago sa galang akin lang. Nandito sa mundong ibabaw yung environment namin sa aming lugar. Dahil basurero ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Yung mga kamag-anakan ko, drogista, talamak na magnanakaw, mga minamahal ko. Nung time na naglingkod ako sa mahal na Panginoon, napakahirap. Bilang tao, mga minamahal ko, iwasan yung mga kasalamuha mo, mga minamahal ko. Dahil ang katuwiran ko, mabuti lang ba ako sa mabuti sa akin? Doon sa masasama, hindi ko kaya maging mabuti. Na pinapakisamahan ko lang naman sila. Subalit dahil sa pakikisama, naging masama. Ngunit nung binago ko ng mahal na Panginoon, pinagaling yung aking karamdaman. Lagi kong pinagsisigawan sa kanila, may tunay na Diyos na buhay sa banal na gawain ito. Sa unang dalangin niya natin maggulang sa Panginoon, hindi ako nakontento sa pagdalo, mga minamahal ko, na kapag asawa ko sa edad na 32 years old, hindi ako makatulog nung nagkaroon ng pandemic, mga minamahal ko. Tunay na papanaginipan ko yung aking mga kamag-anakan na namamatay, mga minamahal ko. Lagi ko napapanaginipan yung mga sirang dako, mga minamahal ko, yung mga sirang tahanan, mga minamahal ko, nag-aaway na pamilya, mga minamahal, yung aking mga kamag-anak na mamamatay, dahil lagi ko narinig sa tinig, mga minamahal, na tunay na hindi nalulugod ng Diyos sa isang taong makasalanan na mamatay. Ang nais ng Diyos ay magbalik loob ito sa Kanya at talikdan ng kanyang masasamang gawa. Tunay yung mga kamag-anak ko labas-pasok sa kulungan, sa 5 at sa 6, sa Station 5, sa Station 6, maging sa Payatas, mga minamahal ko, nangamatay sila ng panahon ng
tukhang. Naalala ko nung nagkaroon ako ng karamdaman way back 2016, mga minamahal ko. Kung hindi ako nagkaroon ng tuberculosis, isa ako sa matutukang sa lugar namin sa Quezon City, mga minamahal. Natalamak ng magnanakaw, durugista, mga minamahal. Tulad Diyos, buhay sa manalagawain ito. Amen. Hallelujah. This is the true church of the living God. That's right. Yung ating mahal na pastor, tunay na propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nilagisan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, pinaunlakan ko yung palawagan na magpagamit sa banal na ubasan dahil meron akong retired police na amo dahil talisettle where de latero man pintor mason pa ako, mga minamahal ko. Tunay, mga minamahal ko, sa dako ng Muntalban, sa Eastwood, mga minamahal ko, sabi sa akin ng amo ko na retired police, mga minamahal ko, magkandak ng Bible study doon sa dako ng Payatas dahil ang kanyang kumpare ay station commander, mga minamahal ko. Tunay, mga minamahal, noong way back May 23, 2023, mga minamahal ko, nabuksan ng balalagawain doon na sa prison ministry, mga minamahal ko, sa Payatas, mga minamahal ko. 3 beses tayo nakapagkandak ng bautismo. Alas 80 na na bautismo doon, mga minamahal ko. Patuloy tayo nakapag-bautismo. Pati ngayon, noong nakaraang linggo lang, alas 20 inmates na nagpabautismo sa dako ng Station 6. Pinagpalat tayong lubos, mga minamahal ko. Kulang ang salita upang siya'y pasalamatan, mga minamahal ko. Ngunit kapos ang ating oras, mga minamahal, para lahat makapagpasalamat. Ang lahat po ng kapurihan at paglaluwalhati at pagdadikila ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa